Magandang gabi, Pilipinas. Isa sa mga suliraning kinakaharap ng mamamayang Pilipino sa araw-araw ay ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Bilang tugon sa nasabing problema nito lamang nakaraang Lunes, opisyal lang ibinalik ng pamahalaan ang PNP Highway Patrol Group na nakatakdang palakasin ang implementasyon ng mga batas trapiko upang masolusyonan ang mga problema rito. Pero presensya nga ba ng mga pulis ang riresolba sa problema ng trapiko? Yan at marami pang iba ating pag-uusapan ngayong gabi. Ako po, si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras na pagtalakay sa mainit na isyong ito. Dito lamang sa Traffic Management, a PTV Special Forum. Nasa araw-araw na biyahe ni Juan de la Cruz ang matinding traffic. Ang isang oras na dapat na maging biyahe sa pagpasok sa eskwela o opisina ay nagiging 2 oras o higit pa. Lumabas din sa isang pag-aaral, nasa panlima ang Pilipinas sa buong mundo na may malalang sitwasyon ng traffic. Kaya naman iba't ibang programa na ang ipinatupad upang maibsan ang problemang ito. Ayon na rin sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, maaari pang tumindi ang sitwasyon ng traffic sa Metro Manila sa susunod na 15 taon. At nito lamang Lunes, nakipagtulungan na rin ang Highway Patrol Group ng Philippine National Police na magmando sa daloy ng trapiko sa 6 na pangunahing choke points sa EDSA. Ano nga ba ang tunay na solusyon upang mabawasan ang matinding traffic sa Kamaynilaan at karating lugar? At hanggang kailan magtitiis ang ating mga kababayan sa sitwasyong ito? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na isyong ito dito lamang sa Traffic Management, a PTV Special Forum. Muli isang magandang gabi sa ating mga manonood. Problema at solusyon sa trapiko. Yan po ang ating pag-uusap gabi sa ating special forum. Marami sa ating mga kababayan ang talagang hugot dahil dito sa problemang ito. No? Nito lang kahapon, noong Tuesday, ay marami po sa ating mga kababayan ang na-stranded sa EDSA at maging sa iba pang mga kalye sa Metro Manila dahil sa biglaang malakas na buhos ng ulan na nagdulot naman ng talaga namang grabing traffic. Tama ka dyan, Cathy. Kaya isa sa mga naisip na solusyon ng pamahalaan ay yung paglalagay ng Philippine National Police Highway Patrol Group dito sa kahabaan ng EDSA at 6 na choke points yung itinalaga ng HPG para matugunan yung mga talagang kung saan nagko-congest itong mga volume ng sasakyan. 3 araw na simula nang itinalaga ng ating pamahalaan ang Highway Patrol Group sa kahabaan ng EDSA. Ano kaya ang kanilang mga nakitang solusyon sa trapiko? Yung mga choke points na mention mo, Kirby, ang ilan sa mga ito ay ang Balintawak, Cubao, Ortigas, Shaw Boulevard, Guadalupe at Taft Avenue. With that, niniwala ako na magandang pag-usapan ito ngayong gabi. Kaya ipakilala natin ang ating mga bisita. Unahin ko na dito sa aking kaliwa, si Ginoong Alex Yage, isa pong bus operator. Magandang gabi po, sir. At kasama rin po natin isang motorist, si Mr. Winston Tumalad. Alright, kasama naman natin sa may kanan si Ginang Maria Lourdes Agustin. Siya po ang OIC na Regional Director DILG NCR. Good evening, ma'am. Kasama rin po natin ang tagapagsalita ng DOTC, si Attorney Migs Sagkal. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayong gabi. At syempre, kasama rin po natin Colonel Oliver Tanseco. Siya po ang tagapagsalita naman ng Philippine National HPG. Good evening. Good evening po sa inyong lahat. Okay, gaya ng aking nasabi, Kirby, 3 araw na nga simula nang itinalaga ang PNP Highway Patrol Group upang manduhan yung trapiko sa kahabaan ng EDSA. Ano po ang initial assessment natin, Superintendent Tanseco? Well, sabi nga po namin noong umpisa, marami pa po tayong dapat gagawing pag-adjust. Patuloy po kami nagbabantay sa EDSA. Meron po kaming small successes.
Meron po din naman kaming konting room for improvement pa. But ang maganda po, patuloy po kaming tinutulungan ng ating po mga motorista. And we are hoping for your cooperation po. Ang solusyon po sa traffic sa EDSA, hindi po lamang sa HPG, sa inyong pamahalaan, kundi po sa inyong mga motorista na sumusunod sa batas trapiko po. Salamat po. Opo, pero Colonel, gaano po kaseryoso ang HPG sa pagpapatupad po ng batas trapiko? Yung pagpapatupad po ba ng batas trapiko, meron po bang kinikilingan o lahat po ng susuway sa batas trapiko ay ng PNP-HPG? Kung i-quote ko po ang aming Chief Philippine National Police, Police Director General Ricardo Marquez, sabi niya po, we'll implement the law without fear or favor. Ang ibig sabihin po nun, kapag ang Chief PNP mo na ang nag-utos sa'yo nun, ang ibig sabihin, pantay-pantay po pagdating sa batas. Wala pong sinisino. Hindi po importante kung ikaw ay isang simpleng motorista o opisyal po ng pamahalaan. Pantay-pantay po tayo. At ako po ay naniniwala, yung mga gaya ko po na nasa pulis, tayo po na nasa pamahalaan, tayo po magiging simula, tayo po magpapakita ng disiplina sa pagmamaneho po. Tanungin naman natin, yung bumabagtas sa trapiko araw-araw, Mr. Tumalad, ano po naman ang inyong grade na ibibigay sa performance so far ng HPG at maging ng MMDA? Nandun pa rin yung MMDA, di ba, sir? Siyempre po, importante po yung sincerity ng paggawa ng pagtupad ng batas. At sa tingin ko po, siyempre hindi naman ho kaya ng isang araw lang. At sa tingin ko, ginagawa ng ating mga mambabatas po. Salamat. Okay. Kung natanong mo, Kat, si Ginoong Winston, tanongin ko na rin si Ginoong Alex Yagi, isang bus operator. Sir, ano po ang epekto sa operation po ng bus natin sa pagpapatupad po ng HPG ng kaayusan dito po sa may EDSA? Actually, ako po yung kinatawan ng provincial bus operators. Naku, na-divert po sa C5 yung mga bus, provincial buses, sir. Opo, kasi ayon po sa pag-aaral na ginawa ng sinasabi nilang inter-agency task force, nakita po nila na 13,200 bus trips lang ang nagagawa sa EDSA. Samantalang 247,000 ang pribadong sasakyan. So, sa kanilang paniwala, kung yung yellow lane, nakikita natin sa EDSA na 2 lane po yan. Ito po yung pinakamalapit sa sidewalk. Kung yan po ay magiging exclusive sa mga buses, so yung 13,200 na bus trips ay madali po makakarating yung ating mga karamihan po ng ating mananakay na gumagamit ng pampublikong bus na makakarating po sa kanilang destination. Ang EDSA po ay 25 kilometers lang. So kung tatakbo po ng 25 kilometers per hour, ayon po sa computation nila, less than 50 minutes, nandun ka na sa kabilang dulo ng EDSA. So, katulad po ng experience po namin kanina umaga, galing po ako ng Parañaque, ay ginamit ko po ang SLEX, ginamit ko yung galing ako sa Magallanes, papunta ko sa Himpilan, napansin ko po na napakalupik. Lalo na kung gagamitin ko yung yellow lane. Kasi nakita ko yung yellow lane, napakaraming bakante. Kaya lang, bilang pribadong sasakyan, ang ginagamit ko, napilitan ako, doon ako sa karamihan ng mga sasakyan. Pero ang masasabi ko lang po, bilang kinatawan ng mga provincial bus operators, kami po ay natutuwa. Welcome po namin ang panukalang ito ng ating Pangulo at sa kanyang pagtatalaga ng yung cabinet secretary, no? Si Secretary Almendras, para pangunahan yung pag-implement ng focus sa EDSA, no? Nandiyan yung DOTC, of course, yung Highway Patrol Group, MMDA, at saka DPWH. Lahat po ay kailangan po magtulong-tulong dito at saka yung local government. Okay. And hindi lang po yung motorista, pati yung pedestrian, doon sila sa damang bus stop. Okay. Yung mga sidewalk, kailangan maklear. Kaya kami, welcome po namin itong panukalang ito. Gusto ko pong tanungin si Attorney Sagcal mula sa DOTC. Sa pag-aaral po, base sa pag-aaral ng DOTC, ano po ba talaga yung sanhi ng mabigat na daloy ng traffic? Well, yung iba-iba po kasi yung pananaw dito. No? Pero sa amin po kasi sa parte ng transportasyon, talaga naman sa tingin natin, ang kailangan ay infrastruktura.
para sa mass transportation. No? Yan po kasi yung isang rason na nakikita natin na kaya nagkakabulbulin yung trapiko dahil napakarami pong private vehicles. No? Isang bagay naman, kaya madaming private vehicles ay dahil nga walang sapat na public transportation. At yung hinahabol nga natin ay nung pumasok tayo nung mga 2010 ay mga 15 to 20 years po yung kulang na infrastruktura. Kapag inihambing po natin ang Pilipinas sa ibang bansa, sa mga karatig nating bansa, Singapore, Malaysia, mga 15 to 20 years behind po tayo. Kaya ang investment po ng DOTC, ang focus po natin ay long-term, pangmatagalan. At the same time, meron po tayong mga ahensya ng pamahalaan katulad ng LTO at LTFRB na siya naman nag-aasikaso sa pang-araw-araw na pangangailangan. When we say mass transport system, what does this mean, sir? Ano po yun? Well, dalawang bagay lang po yung mass transportation. Either relays po, tren, o kaya bus. No? Ito, may certain measures sila kung ilang passengers per hour po yung nasasakay niyan. So yun po talaga yung mass transportation. So actually, yung isang solusyon po natin kung EDSA ang pag-uusapan ay ang BRT. Kung naririnig na po natin, isa pong innovation yan ng kasalukuyang pamahalaan, yung Bus Rapid Transit System na successful po ito sa ibang bansa katulad ng India, China, Colombia, yung mga highly dense na cities kung saan kailangan mong ilipat yung tao from point A to point B na hindi nahahadlangan yung trapiko. Okay. Ako naman, Kat, may katanungan lang kay Director Agustin from the ILG NCR. Ma'am, nabanggit po natin na yung pagde-deploy po ng PNP HPG dito po sa kahabaan ng EDSA. Ma'am, sa tingin niyo po ba, ang problema po ba talaga ay yung disiplina at hindi po pagtugon ng ating pong mga motorista sa pagsunod po ng daloy ng trapiko dyan sa EDSA? O yung tinatawag po natin na dapat po mas sundin natin yung pagbibigay natin ng pagtugon doon po sa ating mga kababayan, especially po sa pagbibigay po ng tugon ng HPG dyan po sa EDSA? Ang traffic management ay hindi lang ito trabaho ng isang ahensya, whole of government, no? Kaya nga po tulong-tulong ngayon ang lahat ng ahensya, ang nasabi natin, ang DOTC, ang LTFRB, ang PNP, NCRPO, the HPG, the ILG, no? Kaya tulong-tulong tayo kasi lahat tayo ay may ambag, hindi lang ang government, pati ang ating commuters at lahat ng sector ng lipunan ay dapat may ambag dito sa pagsulba ng ating trapiko sa EDSA at sa lahat ng mga lansangan dito sa Metro Manila. Okay, usapang traffic pa rin ang pag-uusapan natin. Po yan ng PTV Special Forum. Muli nagpapatuloy po ang inyong PTV Special Forum. Ang pinag-uusapan po natin, traffic management, Kat. At gayon nga, no, naitalaga ang Highway Patrol Group upang mamahala ng trapiko sa EDSA. Si attorney at superintendent talaga naman, ano? Doble-doble. Superintendent Oliver Tanseco. Sir, ano po ba talaga nahing mandato o responsibilidad ng Highway Patrol Group? Ang Highway Patrol Group po ay isang National Operational Support Unit ng PNP. Ang aming pong pangunahing mandato or mandates are, unang-una po yung anti-carnapping operations. Second po is anti-highway robbery o yung tinatawag po natin na hijacking po sa ating mga highways po. And lastly po is public safety. Kasama na po dyan yung tinatawag po natin na traffic management po. Kasama po doon. Sir, pero hindi po ba naapektuhan yung iba pong mga gawain ng HPG sa pagtatalaga po sa inyo upang mamahala sa trapiko? Hindi naman po kasi po ang ginawa po namin, ito pong mga HPG na nakikita nyo ngayon sa EDSA, hindi po yan galing sa isang opisina. Yan po ay galing sa iba-ibang po naming mga regional highway patrol unit po. So kinuha po natin yan dito, nilagay po natin sa EDSA para po hindi naman masira o mabawasan yung ating operations against anti-carnapping po. Attorney Mig Sagcal, din po tayo mga traffic personnel, ang LTO, ang LTFRB, nakadeploy din po sa mga kalsada po sa Kamaynilaan. Sir, gayon pong meron na pong HPG dito po sa may bahagi ng EDSA. Paano po natin kino-coordinate ito with the PNP HPG, sir? Well, ang kagandahan dito talagang lumalabas yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Meron po silang interagency na coordination. Araw-araw po yan, nag-uusap po yan kung saan pa kung baga saan nakatoka yung mga personnel. No? Sa amin, halimbawa, yung sa LTO at sa LTFRB, sila yung nakabantay sa mga bus stop, no? Sa kung saan yung sakayan sa kababaan at saka kung saan tumitigil yung mga public transportation para siguruhin sa panig ng LTO na sumusunod sa batas trapiko dahil yun yung pangunahing mandato ng LTO. Samantala yung LTFRB man ay sinusiguro nila na yung mga public utility vehicles ay yun din, sumusunod din sa kanilang prangkisa sa mga patakaran nila. Director Agustinio naman pong sidewalk clearing operations, ito po ay
ikat ng MMDA at maging ng DILG. Kamusta po itong operasyon na ito? Doon po sa pinag-usapang clearing ng sidewalk ambulant vendors, kasama namin ang DPWH dito. Pinulong namin ang lahat ng mga mayors and the punong barangays that traversed in EDSA. No? Isa-isa namin silang kinausap na to clear the sidewalks, to move beyond the 1.5 no vendor zone at to implement the law. Ito po yung mga aming appeal sa ating local government units from the punong lungsod hanggang sa mga punong barangays to help clear the area and implement the laws, the national and local laws in traffic management. Pero kamusta naman po yung response ng ating mga vendors? Kasi sa mga nakaraan po, pag ganyan po may clearing operation, resistance, nagkakasakitan po, lumalaban. How was the response this time? Maganda ang reception sa atin ng mga ambulant vendors kasi tulong-tulong nga po nakipag-usap sa kanila yung DPWH, yung DILG at saka lalong-lalo na yung ating local government units. Meron po yung mga sariling traffic management bureaus. Ito po yung ating tinatap at saka kung ano man ang ahensya na nakatalaga sa LGUs. Sama-sama nating kinakausap ang mga vendors in the areas identified, especially in Taft and in Balintawak. I think that was the major critical points, But napakaganda ng tugon nila. As you have seen also, maganda ang tugon ng mga vendors at unti-unti napapatupad yung ating kahilingan na to clear any obstruction in Okay, kaya ako gusto kong tanungin si Ginoong Winston Tumalad. Sir, bilang isang motorista po, nararamdaman po natin yung epekto ng bigat ng trapiko, especially sa EDSA. Nito pong nagbigay ng ayuda si Pangulong Aquino na pamunuan po ng PNP HPG ito nung unang araw po ng Lunes. Sir, ano po ang naging epekto sa inyo? Yung pagpapatupad po ng... Siyempre, mas okay siya kaysa sa dati. Since serious talaga sila kung paano patuparin ang batas trapiko. Pero sa aking palagay, I think kung tatanungin ko sana sa ating mga HPG, kung posible ba na ang mga motorista makatulong sa inyo dito? Sir, may tanong po sa inyo, Colonel. Posible daw po bang makatulong ang mga motorista and how could they help? Sa paano pong paraan? Kung ang tanong niyo po ay tungkol sa pagsunod sa batas trapiko po, tama po yun. Alam niyo po, ang solusyon po dito talaga, po dapat tayo manikit. Ang tingin nga po namin dito, unti-unti po dapat bababa yung aming presensya, yung dyan sa EDSA. Kasi po ang ibig sabihin, hindi na tayo kailangan manita. Sapat na po yung ating mga batas. Napakasimple lamang po. Hindi po kami dapat manghuli pa. Kayo po dapat ay sumusunod na yan naman po ang ginagawa ng karamihan sa atin, lalo na po nung Lunes ngayon at sa mga araw po sanang darating. Yun po ba ang inyong tanong? Opo, maganda. Buti ho narinig ko sa inyo yung ganon. Kasi sa tagal ko ho na nai-stuck sa traffic tulad ng ibang motorista, marami na huling naiisip kami, siyempre, kung ano-anong pwedeng solusyon. Ang isa hong naisip ko ay gawin yung parte ang motorista bilang paghuli ng nagva-violate ng traffic. Katulad, posible po ba tayo na i-video natin ang nagva-violate ng traffic at isend sa HPG para kayo mismo ang mag-ticket sa kanila? Since meron namang, ang ibig ko po sabihin ay, kasi ho, ganito sa Amerika, di ba ho, ay takot, nagtrabaho po ako doon. At tuwing lalabas ho ako ng magmamaneho, takot na takot ho ako, baka may makakita ho akong pulis o maghuhuli sa akin. Cautious ho ako sa ginagawa ko. Pero sa atin ho, wala ho hindi ho natin alam ang talagang basic na batas trapiko Paano natin susundin kung hindi naman talaga natin alam? Maari ho ba ang LTO mag-release ng parang manual na tulad ng DMV sa states na ito lahat ng batas trapiko, ito lahat ng fines? Para aware po tayo kung hindi ko dapat gawin to kasi ultimo kapag change lane ko, kailangan nagsisignal ako. Dito, wala naman ho yun. Pwede nang, actually batas ho yun. Nabawal nun. Na hindi ka Opo. Una po, salamat doon sa inyong mungkay. Alam niyo po kami sa HPG po, open po kami sa mga suggestion. Kahit sa mga estudyante po, sa motorista, pedestrian man po yan, welcome po kami doon sa inyong suggestion. Pangalawa po, yung sinabi niyo po, pwede bang i-video at
nga pong hinihiling namin sa inyo, hindi lang sa pag-video, kung po pwede po sana, pati po yung mga sumasakay sa bus o jeepney. Sana po, pag ang driver ng inyong bus, ng inyong jeepney, sumusunod sa batas trapiko, ibig sabihin, kapag yelo na, siya po'y nagdadahan-dahan na, at tuminto siya dahil stop na, palakpakan niyo po, sabihin niyo po, mamang driver, okay ka. Kapag naman po yung driver ayaw sumunod, sabihin niyo po, huwag ganyan, hindi yan ang ugaling Pilipino. Ganito po sana, sa inyo naman po mga motorista na may mga video po, we welcome po yan. Hindi lamang po yung mga sumusunod sa batas o yung lumalabag sa batas. Kung pwede po, videohan nyo rin po sana yung mga motorista na maayos pong sumusunod sa batas trapiko. At the same time, yung mga pulis ko po na nasa arawan, nasa ulan, nagtatraffic po. Para po ito positive feedback. Alam niyo po, hindi namin gusto kayong huliin. Tama po yun. Kailangan lamang po ay courtesy sa bawat isa. Yung binanggit mo pong pangatlo, ito po ba yung mga, itong tamang pagliko? Kailangan ba ito? Alam mo sir, based sa Republic Act 4136, on the part of HPG, they have been conducting for free sa mga motorista, sa mga nagmumotor at kotse, road safety seminar. Libre po yan. Part po ng trabaho ng pulis yan, hindi lang manghuli, kundi mag-educate po ng mga mamamayan. Kasi po, at the end, kami rin po ang mahirapan kung maraming nagbabiolate. Kung marami pong gumagawa ng tama, nakakahawa po yan. Ang paggawa ng mabuti, sa Pilipino, yan po ang totoo. Ako po'y lumaki. Hindi na kailangan paluin ng magulang. Tingin lang ng aking ina, sumusunod na ako. Ganun po dapat sa EDSA. Tinginan lang tayo, mahiya ka. Ang ganda ng kotse mo, pero hindi ka sumusunod. Buti pa yung mahirap, sumasakay, pero sumusunod sa batas. Sa tingin ko po, yan po ang kailangan. Panahon na po. Let's show EDSA, zone ng disiplina. Ang ganda ng EDSA, kung natatandaan nyo pa. Ngayon, EDSA, parang walang disiplina. Ibalik po natin. Maging proud po tayo ulit. Pakita natin, Filipinos are disciplined. Okay, makuha ka sa tingin. No? Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Mr. Winston. No? Sa bahagi po ng DOTC, kayo po ang nag-i-issue ng mga lisensya. Di po ba nasa exam po yun na dapat alam po ng mga motorista yung mga basic rules? Meron po ba tayong hakbang para i-improve po yung quality ng mga drivers natin na nabibigyan natin ng lisensya, sir? Magandang punto nga yun. Actually, doon din po yung sasabihin ko sana na parte po yun pag nag-apply kayo ng lisensya no, na dapat naaral nyo yung batas trapiko. At siguro ang pwedeng gawin ay mas palawigin pa yung information drive. At dyan pwedeng makipagtulungan sa pribadong sektor, sa mga motorista, no, na kayo rin baka pwedeng tumulong sa pag-spread o sa pagkakalat nitong mga impormasyon na ito. Baka pwede kami maglabas ng opisyal na mga impormasyon tapos ikalat din natin. No? Yung isang sa pag-improve naman ng paglalabas ng lisensya, yung isang programa natin ay ginagawa natin ay kapag nag-renew kayo ng lisensya, merong point system. Ito ginagawa sa ibang bansa. Kapag sa Estados Unidos, sa Singapore, ganyan, no? Kapag halimbawa, doon sa 3 taon na meron kang lisensya, ay nahuli ka ng 3 beses ng traffic violation, may demerit yun. Kapag may demerit, naku, kailangan mo kagad mag-renew in 2 years. Kapag naman napakaganda ng record mo, 5 years, sige, hindi ka muna kailangan mag-renew. So may mga ganyang programang ginagawa. At sa tingin natin, bago matapos ang taon na ito, ay may masisimulan na yung mga improvements na ito. Pero sana mailabas muna yung mga lisensya. Ayun, yung sa mga lisensya, nagsimula na. Actually, by October. Yung plaka. By the end of October, dapat zero backlog na ang ginagawa ng LTO. Alright. Kakat, may katanungan naman kay Ginoong Alex Yage. Sir Alex, kalimitan po sa mga laging nasa lansangan yung atin pong mga bus driver. Sila po talaga yung halos 24 oras na nagtatrabaho, especially po provincial or city bus driver po. Sir, sa tingin niyo po ba, malaki po ba yung tsansa na ma-educate din po pagtugon po doon sa panawagan ng Philippine National Police HPG at maging po ng pamahalaan para po mas maging yung disiplina po sa kanilang mga sarili ay maibigay po nila? Actually, itong mga gantong programa, magandang pagkakataon to para magpaliwanag tayo sa mga driver, sa mga mananakay, para malaman nila na lahat tayo mayroong papel dito, no? Yung mga driver dapat sumunod doon sa linya, yellow bus sa yung yellow lane sa bus. Yung mananakay dapat doon sila sa bus stop sumakay. Huwag sila doon sa kalsada na maghintay ng sasakyan. So, palagay ko itong mga ganitong programa at sa tulong din ng LTO, LTFRB, kasi bago naman in-implement itong panukalang ito, nagkaroon ng mga public consultation. And ang maganda nito, piniliwanag ni Secretary ni Chairman Hines kung bakit natin ginagawa ito. Na ito ay para sa
pangkalahatan. So lahat tayo makikinabang. Sabi nga ni Superintendent Tanseco, no? Ang nabanggit niya kanina, ang EDSA kasi kilalang-kilala sa buong mundo eh. Pero kung pagkakilala ng sa ibang bansa na EDSA ay equivalent niyan traffic, hindi maganda. Kasi maganda yung pangalan ng EDSA. Ito kasi nagsasabi na dito meron tayong freedom dito sa Pilipinas. Okay. Meron po tayong mga katanungan mula sa ating mga studio audience, mula sa Colegio de San Lorenzo. Palakpakan po natin sila. Ayan. Unang magtatanong si Clarence Paser. Clarence? Clarence? Okay, ano po kay Colonel Tanseco po. Sir, tanong ko lang po, kailan maaaring gamitin ang mga firearms ng HPG? Alam niyo po, kami po ay part ng Philippine National Police. At bilang membro po ng Philippine National Police, kami po ay sumusunod sa ating batas. Meron kami pong Police Operational Procedure. At the same time, sinusundan po namin yung naayon sa ating batas. Ano po yun? Ang paggamit po ng baril o ang aming armas ay maaari lamang. Una, kung ito po ay sa pagtupad ng aming duty. Pangalawa po, kapag ito po lamang ay para sa depensa sa sarili. Ibig sabihin niya, Article 11, Revised Penal Code, Justifying Circumstances. Una, self-defense. Ano ibig sabihin nun? Kapag ang threat sa buhay namin ay imminent. Ibig sabihin, nandyan na. Kung nanganib ng buhay namin, dun lang namin pwedeng gamitin yung aming issued na baril. Hindi po ito para saan man. Pag sinigawan po sila ng motorista, pwede po bang gamitin yung baril? Kahit nga po murahin pa eh. Kasi hindi po aking buhay. Ako po'y sinigawan lamang. At minsan po talaga may sumisigal po sa amin. Marami po Part yan. po yan ng trabaho. May init ulo. Opo, naiintindihan po namin yan. Pero kapag buhay po, dun lamang. Buhay namin nalagay sa panganib. Kung hindi po namin gagamitin ang aming armas. Makaasa po kayo. Hindi na po kailangan yun. Tingin lang, mapapasunod kita. Yun lang, oh. Alright, next question. Okay, next question naman natin. Galing kay Norman Diquia. Alright, Norman? Sir, doon po kay Attorney Sagcal from DOTC. Regarding po doon sa MRT, kasi bilang commuters po, yung tagal ng tren na dumadating, medyo nagkabuhol-buhol yung pila ng tao doon, abot hanggang doon sa EDSA. Left side, right side, parehong puno. Lalo po siya nakakadagdag doon sa traffic dahil yung mga bus po at saka mga taxi, nandun lang din po nakatambay kasi namimake up po sila ng pasahero na hindi makakasakay na naghahabol ng oras. Ano po ba pwede nating gawin, sir, na pwedeng mabawasan yung kumbaga mapapadali natin yung pag-akyat ng mga pasahero or yung biyahe ng MRT na hindi tayo nakakaabala din doon sa EDSA po? Okay. Mukhang may hashtag hugot si Norman. Maniwala ho kayo, pati sa gobyerno, hugot din namin yan. No? So, Norman, maraming salamat sa tanong mo. Itong MRT kasi, kailangan natin tignan yung buong kasaysayan niya. No? Pribadong may-ari kasi ang MRT. No? Ang pasilidad, pribadong may-ari. Dapat 2004 pa lang, nagdagdag na sila ng bagon. Kaya ngayon, lampas 10 taon na yung dumami siyempre yung mga sumasakay, hindi naman nadagdagan yung bagon. So talagang pagdagdag ng tren yung kailangan dito. Ngayon, nasimulan na natin yung proyektong yan, pero sa ngayon, dahil medyo hindi naman mabilis magbuo ng bagon, no? It will take hanggang end of 2016, early 2017, para ma-increase yung kapasidad ng MRT. Ibig sabihin yan, mula sa kasalukuyang 540,000 passengers per day, 100,000 passengers per day. So, tiyak, iikli ang pila dyan. Pero in the meantime, doon naman sa mga pasahero na yung mga napipilitan magsumakay doon sa baba, no? Meron tayong sinubukan una, yung Express Connect bus, kung nabalitaan nyo yun. Sinubukan natin mula Fairview, papuntang EDSA, papuntang Makati. No? Ito yung mga, kasi karamihan ng mga sumasakay ay papuntang Ortigas o Makati sa trabaho nila araw-araw. So yung Express Connect, yung idea doon ay mula sa iyong sakayan, diretso ka na. Hindi ka natitigil sa North Avenue, sa Cubao, no? Para mas mapabilis. May mga sumasakay doon na kaunti, meron parang hindi natutuwa doon sa proyektong yan. So isang ginawa namin, MRT bus naman. Yung MRT bus, kung hindi ka makasakay sa taas, doon ka na lang sa bus. Ngayon, doon po sa ginagawa natin paghiwalay ng yellow lane, yan po talaga yung magpapabilis sa daloy ng bus. Dahil kapag may exclusive lane sila, hindi nila kailangan makipag-agawan ng pwesto sa mga pribadong sasakyan. So yun talaga yung isang ginagawa natin kahit sa ibang bansa, no? Merong kan lane para sa bus, para mas mabilis yung daloy ng mga transportation. Yung mga nasa pribadong sasakyan, maaari nilang dalhin yung sasakyan nila kung matatraffic sila o sumakay na lang sila ng bus. Total, mas epesyente na siyang tumakbo. Meron din po tayong katanungan mula kay Princess Maliwat. Princess?
Para po kay Superintendent Tanseco po. Sa tindi po ng ulan kahapon po, sir, present po bang HPG 24/7 po? Oo. Marami po bang mga tauhan ng HPG? Kasi may nababasa po ako, although I was not able to witness it, no? Pero sa newsfeed po, sa Facebook, marami nagsasabi wala daw sila nakita. Totoo po ba ito, sir? Sa tingin ko po, meron pong medyo mali po doon. Kasi po ako mismo po ay nandun kagabi. Kaya nga po medyo wala na po tayong boses. Kasama ko po yung mga personnel ko po na nandun po sa ulanan. Alam mo, ma'am, hindi na kailangang tanong kung nandun kami o hindi. Alam niyo po, yung makita namin na maganda yung daloy ng trapiko, at the same time, kami po yung naapektuhan din pag masama yung daloy ng trapiko. Kaya nga kagabi kahit sa tindi ng ulan, nandun po yung mga tao ko. As a matter of fact po, kami po yung nagda-divert ng ibang mga bihikulo para hindi po ma-stuck dun sa dulo. Kasi wala na po tayo talagang magawa. Sarado na po eh. Ang tubig po mataas. Ano po ang gagawin natin? Kaya ang ginawa natin, yung pong mga pwedeng makaiwas, divert po natin, ginawa po namin yan. Siguro kung hindi man nyo napansin, dahil sa tindi na rin ng ulan. Pangalawa po kasi, nakakapote na po kami, naka-raincoat na po kami. Pero nandun po kami. Kami po'y kasama nyo. Umasa po kayo, bahain man po kami. Ulanan man po kami. Matayo na po kami sa araw, samahan po namin kayo. Minamahal po namin na nag-EDSA, kagaya po ninyo. Alright. Kat, may katanungan lang ako kay Director Agustin. Kanina ma'am nabanggit na po yung sa clearing operations po sa mga sidewalk vendor. Meron po kasing mga lumalabas din sa mga balita dito po sa may bahagi ng Pitwason kasi maganda ito sa Balintawak ng paglinis po ng mga sidewalk vendor. Dito naman po sa may Pitwason, sa may bahagi po ng Cubao, marami po dyan ginagawang parking lot po ng kanilang mga sasakyan yung bahagi po ng kalsada ng EDSA. Ang sabi po ng iba, lihitin mo raw po yung pagparke nila dahil inisyuhan daw po sila ng barangay certificate nung kanila pong nakakasakop sa kanila. Ma'am, ano po ang direktiba natin sa mga barangay para po maiwasan yung mga ganito? Unang-una, kinausap namin si Mayor Bautista on this, and the punong barangays, isa-isa mula sa Barangay Socorro. 5 kasing barangay nakakasakop mula sa Pitwason hanggang C5. So isa-isa namin silang kinausap kung meron ba talaga kayong ini-issue ng mga certification na sinasabi ng mga tao, no? Lahat 'yun ay negative. Wala silang direktiba, walang binigay na permiso, walang mga certification na sinasabi. Bawal po kahit po sa na mag-park sa harap, no. Hindi po pinapahintulot na mag-park, lalong-lalo na it's a national road, no. Kaya po nakipagtulungan kami sa MMDA na kung po pwede ay matulungan kami sa pag-clear ng mga vehicles in that stretch, no, from EDSA going to C5. Okay. Bawal po dyan mag-park. Okay po. Si Colonel yata may natagdag. Colonel. Yes ma'am, ganito po kabilis ang tugon po ng ating pamahalaan. Kami po sa HPG, sa tulong na rin po ng LTO, LTFRB at ng MMDA, umiikot na po yung ating mga wreckers, mga truck po natin yan na nagtotow ng mga vehicles na talaga namang illegal ang pagpapark sa EDSA. So, pasensya na po dun sa mga may-ari. Pero po, i-impound po namin yan at kayo po ay magbabayad ng penalties dahil sabi nga po ni ma'am, hindi po parking area ang EDSA. Hindi po para sa inyo, para sa ating lahat po yan na gusto pong ng mga iba't ibang bihikulo. Isa po rin sa dahilan ng pagdagdag sa volume ng trapiko ay yung mga kolorum na bus. How is DOTC addressing this, attorney? Medyo malalim din po ulit, no? Long term ulit yung problema dito dahil unang-una yung database ng LTO ay medyo hindi computerized lahat. So may prangkisa dyan na 1980s, sabihin natin 1990s, wala tayong malinaw na listahan. So nililinis po yan. Meron po tayong ginawang route rationalization study. Pinag-aralan po yan kasamang World Bank. Saan ba yung mga ruta? Saan ba yung mga bus? Saan ba yung mga jeep sa buong Metro Manila? So ngayon meron na tayong impormasyon na yun. Inaayos na po natin yung mga ruta. Kasi marami pong ruta dyan. Halimbawa, jeepney pa rin ang tumatakbo. Bagamat mass transportation na dapat. Ibig sabihin dapat may bus nang tumatakbo doon. So pinapalitan natin unti-unti yung mga sasakyan na dito kung saan sila dumadaan. No? Kung ano yung tamang laki ng sasakyan, yun dapat i-match doon sa mga pasahero. Ngayon sa kolorum, mauwi yan sa enforcement. No, habang hindi sila nahuhuli sa lansangan ay siyempre susubukan nilang makalusot. So, babalikan sa enforcement at muli ngayon sa pakikipagtulungan ng HPG, ng LTO, LTFRB, talagang pinaiigtingan niya na kapag may konting senyas lang na walang lehitimong prangkisa ang tumatakbo,
huliin yan at every now and then gumagawa tayo ng parang sting operation dyan. Meron pong binigay na pahayag si LTFRB Chairman Winston Hines na sinasabi niya kailangan daw pong dagdagan yung mga buses sa EDSA. Hindi po ba mas makakadagdag po ito sa dami ng mga sasakyan doon, sir? Well, ipaliwanag po natin yan dahil medyo malaki nga po yung reaction dyan sa pagdagdag ng bus. Pero sa totoo lang po, dahil mass transportation po yung kailangan, totoong kailangan po natin dagdagan. Hindi lang yung mga tren, pero pati mga bus. Bakit? Tulad na nabanggit ko kanina, kaya po madaming nagdadala ng sariling sasakyan, isang tao sa isang sasakyan. Biruin nyo. 56 na tao pwedeng sumakay sa isang bus. Sa ibang bansa, kapag nakita nyo, Singapore, maraming ayaw magdala ng sariling sasakyan dahil sapat na ang public transportation nila. So, doon po nanggagaling ang sektor ng transportasyon. Nais po natin dagdagan ang mass transportation nang sa gayon, mahikayat po yung nagdadala ng pribadong sasakyan na lumipat na sa public transportation. Additional mabilis lang. Sir, meron ba tayong mga hotline just in case po yung atin pong mga kababayan ay may nakita po ng mga kolorum na hindi lang po bus, pati po yung mga UB Express na mga van po ay maraming isinasakay. Meron po bang hotline po para matawagan po ng ating mga kababayan? Well, yung DOTC hotline po ay 7890. Kami na po yung mag-direkta doon sa tatawag kung tama ba LTFRB yan o baka LTO concern o baka ibang ahensya pa po. May sariling hotline din po yung mga ahensya na ito, hindi ko lang memorado. Okay. Alright, Kat, may karagdagang pagkatanungan yung ating mga estudyante. Si Kate Vasquez, galing pa rin sa Colegio de San Lorenzo. Good afternoon po. Kay Superintendent Tanseco po. Since yung mga U-turn slots tsaka po, palagay ko po, isa po yun sa mga pinaka-cause po ng mga traffic po talaga. May ginagawa po ba yung HPG para po masolusyonan po yung pagbuhol-buhol po ng trapiko sa U-turn slots and flyovers po? Tama yun. Alam mo, nakita namin isang problema. Wala nang masama sa U-turn. Talagang maganda rin naman ang U-turn. Ang problema, yung mga feeder roads. Ibig sabihin, yung mga minor roads going to EDSA. Minsan, yung mismong roads na yan, yung sasakyang galing dyan, gusto mag-U-turn. Karamihan, ganon. Hindi ba? Ang problema, masyadong malapit. Kaya nangyayari, imbis na dahan-dahan dapat, na safe na, ang ginagawa ngayon, pa-cross. Hindi lang Quezon Avenue to Panay, ganyan, sir. Yes, ma'am. Nabanggit mo po. Kaya ang nangyayari, hindi lang unsafe kasi kakross ka ng moving vehicle, kundi nagkokos pa ng traffic. Dapat sana, moving ang EDSA, ngayon mag-iinto ka. Yung panandali ang tapak sa preno ng isang sasakyan, dapat sana diretso sa EDSA. Yung slowdown ng yon, imumultiply mo na yon sa sasakyan sa ulian. Kaya ang ginawa namin, inuusog namin yung mga U-turn slot. Again, magagalit na naman po kayo. Naintindihan po namin yon. Lalayo ng konti. Lahat po ito part ng ating pagbabago. Sabi nga nung aking nanay, pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ganon po yan. Let's cooperate po tayo. Ganon talaga, makakarating din po tayo. At least, bigayan. Meron po tayong kaligtasan. Opo. On the U-turn slots pa rin, sir, allowed po ba ang mga jeepney na bumaybay sa EDSA? Kasi bagamat hindi po nila ruta yun, nag-U-turn po sila eh. Allowed po ba yun, sir? Ma'am, kasi po meron pong mga prangkisa na na-issue na po sa ating mga jeepney na dumadaan po sa EDSA talaga. Meron pong iilan yan. I can cite, for example po, yung papunta po ng Balintawak Monumento po, talaga pong EDSA ang daanan po. Pero ganun pa naman po, sila po ay dapat nandun lang sa may bus lane, kasabay lang po sila. Alright, Kat, may solusyon pa kaya na magagawa sa mga darating pang araw? Gaganda pa kaya yung dalo yung trapiko sa EDSA? At sinasabi nga sa isang pag-aaral ng JICA at ng NEDA, 15 years daw bago masolusyonan yung problema sa trapiko. Puputi na ba ang ating mga buhok bago mangyari ito? Ayan po ang ating alamin sa pagbabalik po ng PTV Special Forum. Alright, muli nagpapatuloy po ang inyong PTV Special for pinag-uusapan po natin traffic management. Kanina, Kirby, meron nga akong binanggit tungkol sa pag-aaral ng NEDA, National Economic and Development Authority, at ng JICA, Japan International Cooperation Agency. Sinabi po nila sa pag-aaral na yon na 15 years pa daw po bago masolusyonan itong ating problema sa trapiko sa Metro Manila. Attorney Sagcal, what can you say about this? Well, sa akin po, muli sabihin ko, mas optimistic naman po ako dun sa 15 years. Naintindihan ko po kung anong pinanggagalingan ng JICA. Dahil nga nabanggit ko kanina, napakalaki po ng backlog natin, hanggang 20 years po yung backlog natin sa infrastructure.
isip nila, kailangan ng 15 more years para magawa ito. Pero kapag tinignan niyo po yung mga ginagawang proyekto ng pamahalaan ngayon sa infrastruktura, sunod-sunod naman po eh. Sa amin nga po sa DOTC, karamihan ng transportation projects natin matatapos ng 2019 to 2022. So sa amin lang, kung base lang dun sa infrastruktura pa lamang, ay within 5 years dapat na address na ito. Ibig sabihin yung mga relays, sapat na. Yung mga bus, tama na yung ruta. Pati yung mga feeder na ruta, tsaka other PUVs ay parating na rin po. Okay. Yun. Hindi naman pala masyado mamumuti yung buhok at mata natin. Hindi masyado matagal. Ano? Kahit may kitanong lang ako kay Director Agustin, Ma'am, yung mahaba-haba pa po yung tatahakin ng DILG, especially po doon sa implementation po ng Philippine National Police HPG dyan po sa EDSA. Sa ngayon po, patuloy po ba yung ginagawa nating monitoring at ano pa po yung aasahan po ng ating mga kababayan para po makaranas naman ng ginhawa dyan po sa may bahagi ng EDSA? Ngayon, nag-umpisa tayo sa EDSA lane, no, ng pakipagpulong sa mga punong barangay, sa mga local government units. Ngayon po ay unti-unti na tayong magkikipagpulong din sa mayroon tayong sinasabing mabuhay lanes. Ito yung mga alternate routes na alternate to EDSA. There are 17 of them. So, isa-isa naming kakausapin yung mga local government, local chief executives and the punong barangays na tumulong sa pag-clear din naman ng mga kalsadang ito. Meron tayong nakikitang may mga basketball court, merong ibang kung ano-anong obstruction no sa mga lansangan nito. Kaya umpisa po bukas, meron kaming schedule until next week at tuloy-tuloy po ang pagkikipagdialogo namin sa ating mga punong barangays na tumulong sa paglinis ng kalsada at enforce the law. Yun. So hindi lang naman EDSA, no, yung mga iba ring mga major thoroughfares tinututukan din ng ating pamahalaan. Kasi yun ang pangamba. O sige, pero doon sa side streets naman, sumikip. So hinga na natin ng huling mensahe ang ating mga panauhin. Alright, unahin ko na si Ginoong Alex Yage, isa pong bus operator. Sir, last message po. Well, katulad na nabanggit ko kanina, ang provincial bus sector po ay makikipagtulungan sa lahat po ng nakakaalam ng traffic dito sa ating Metro Manila. At umaasa po kami dun sa panukalan ni Atty. Sagcal kanina na ang priority ng ating gobyerno will be on mass transportation. And sakali po within the next few months po yung number coding po sa bus baka pwede pong malift na para magkaroon po ng additional na volume ng buses para makapagserbisyo po sa ating mananakay. Salamat po. Okay. At mensahe rin po mula kay Mr. Winson Tumalad, isa pong motorist. Salamat po. Maganda lahat ng scheme o yung mga development na meron yung gobyerno natin para, siyempre ang goal naman ho niyan, maibsan yung traffic, maging komportable dahil karapatan naman ho ng lahat, maging komportable. Ngayon ang sa akin po, nagsisimula ho sa motorista ang sagot ho natin. Kailangan ho active rin ho ang mga motorist. Kung merong paraan o may sistema na makatulong ang motorista sa ating mga tagapasunod ng batas trapiko, sana po magkaroon ho tayo. At sana equip ho ng LTO ang mga drivers ng knowledge kung ano pa talaga. Pwedeng magkaroon tayo ng manual na Tagalog, English, Bisaya. Siyempre, hindi naman ho lahat naiintindihan nila English, di ba? So, ang sa akin po ay magkaroon po ng paraan para makatulong ang motorista sa mga tagapagpasunod ng trapiko. Tsaka siguro, disiplina at kalma, di ba? May mensahe po mula sa OIC Regional Director ng DILG-NCR, Ms. Lourdes Agustin. Kami po ay sa DILG ay natutuwa sa mabilis na pagtugon ng ating mga local government units na tumulong sa paglinis ng EDSA at saka sa mga mabuhay lanes. Sana po ay tuloy-tuloy ito, hindi lang po ngayong malapit na ang Pasko o malapit na ang APEC, but ito ay dapat tuloy-tuloy nating pinapatupad ang mga batas. Whether it's a national or local laws, ay tayo naman sa ganang atin sa DILG, kami ay nakasuporta sa lahat ng gawain. Salamat. Alright, maraming salamat po. At huling mensahe po ni Attorney Mig Sagcal, ang tagapagsalita naman po ng DOTC. Sa akin, dalawang bagay po, kooperasyon at disiplina. Sana po, tandaan natin na ito pong problema ng trapiko, lahat po tayo apektado dito. Kahit kami sa pamahalaan, kahit kami mismo, kahit mga pamilya namin, mga mahal namin sa buhay, apektado tayong lahat. So lahat tayo na nakikipagtulungan, nakikipag-cooperate. Kapag may mga gandang suggestion, siyempre kukunin natin sa pamahalaan, incorporate po natin yan.
At pangalawa, yung disiplina po, kailangan po talaga lahat sumusunod. Dahil kahit naman 90% ng tao sumusunod sa batas trapiko, may 10% na hindi, ay magkakaproblema pa rin at may engganyo pa yung iba na hindi sumunod. So kailangan lahat tayo may kooperasyon, may disiplina at pinapalawig din natin sa ibang tao yung ating advokasya na magtulungan tayo para mabawasan ang trapiko sa Metro Manila. At huling mensahe rin po mula sa tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group, Police Superintendent Attorney Oliver Tanseco. Again po, nagpapasalamat kami sa mga motorista na sumuporta po sa amin, na pinapakita po ang disiplina sa pagmamaneho. Makaasa po kayo, ang Philippine National Police, ang Highway Patrol Group, patuloy na magbabantay ng trapiko po sa EDSA. Makakaasa po kayo. Kami po ay para sa bayan. Maraming salamat. Disiplina at rehabilitasyon sa kalsada, ito po marahil ang pinaka-epektibong solusyon sa malausad pagong na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Atin pong tandaan na ang bawat batas sa lansangan ay ipinatupad para sa iisang layunin, ang bigyang ginhawa at kaligtasan ang bawat isang motorista. Ang maayos at ligtas na lansangan ay masasabing isang palatandaan ng pagkakaroon ng disiplina ng mga mamamayan at kaunlaran ng isang bansa. Huwag po nating kalimutan na ang responsibilidad sa pagpapagaan ng trapiko ay hindi lamang nakaatang sa balikat ng mga otoridad, ngunit maging sa buong sambayanan. Ako po, si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Naway nakatulong po ang inyong isang oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Traffic Management, a PTV Special Forum.